Dinumog na naman ang ating Vice President Sara Duterte. Nakakatuwa yung pagtanggap ng mga Pinoy dito sa Pilipinas maging sa abroad. Talaga namang mahal na mahal ng mga Pilipino ang ating Vice President Sara Duterte. Pero hindi yan ang pag-uusapan. At ito yung babanata natin, si Lenny. Ayan. Yan yung sinabi ni Lenny ngayon sa isang interview. Mukhang talagang nagkaroon na ng alyansa si BBM at si Leni Robredo. Ito ang sinabi niya. I think marami din yung hindi nakakaalam. Maraming ginagawa ang pamahalaan. Bakit hindi mo pa ipangalandakan na ipagtanggol si Bongbong Marcos? Parang tinitipid mo pa eh. Isagad mo na. Dahil mukhang nagkaayos na kayo. Mukhang ikaw na yung pambato. Ikaw na yung manok ni Bongbong Marcos sa 2028. Yan po ang parang sa tingin ko dahil sa mga pananalita mo. Kulang na lang ipangalandakan mo na na maipagtanggol si Bongbong Marcos. Dahil ito yung sinabi niya, I think marami din yung hindi nakakaalam. Maraming ginagawa ang pamahalaan. May mali sa sinasabi po ni Leni Robredo. May mali. Kung marami siyang ginagawa, sabihin na natin siya. Kasi siya yung leader ng pamahalaang ito. Kung marami siyang ginagawa, bakit hindi ito nalalaman ng taong bayan? Di po ba? Ano yung ghost? I think marami yung hindi nakakaalam. Marami daw ang hindi nakakaalam na maraming ginagawa. Ano yun? Kung maraming ginagawa si Bongbong Marcos, di ba dapat malalaman natin? Sinasabi ko na yan nakaraan Malalaman yan, makikita yan, mararamdaman yan kung maraming ginagawa. Kaya nga lang hindi Mali po yung sinasabi nyo Hindi po totoo Wala nga pong ginagawa Kaya nga hinahanapan siya Ano po ang legacy nyo? Wala po siyang legacy. At sinasabi, baka ang legacy niya, siya raw ang nagbunyag ng korupsyon. Ano yun? Legacy ba yun? Nagbunyag lang? Hindi ba dapat nagpakulong ng maraming mga magnanakaw? Yung pwede pa. Pinakulong niya mga 100, 200 na congressman. Yun, maniniwala pa ako. Wala pong legacy, Ma'am Leni. Para maipagtanggol nyo lang si Bongbong Marcos, sasabihin nyo ito. Panloloko na po ito sa taong bayan. Opo, panloloko po ito. Dahil may mga hindi ka sinasabi pero alam mo. Halimbawa na lang yung foreign assisted project. Yan po yung subway at yung ito na lang, halimbawa na lang natin yung PNR. Yung dalawang project na yan. Yung subway at PNR elevated railway. Ito po'y dapat matatapos itong subway ng 2028. Pero ang ginawa ni Bongbong Marcos ay dinivert niya yung pondo. Mula 2023, 24 hanggang 25, umabot na raw po yan according kay kay Erice. Umabot na sa 1.3 trillion. Trillion. Yan lang sa dalawang yan railway, subway at itong PNR elevated railway. Umabot na sa 1.3 ang buong pondo niyan na na-divert. Alam nyo po ba yon? At dahil dyan, nagkaroon ng delay. Itong 1.3 trillion na ito na dapat ay matatapos na ng 2028. Yung PNR naman matatapos ng 2029. Na-delay. Dahil dyan,
mag-i-increase ang presyo niyan, yung cost niyan ng 20%. At ito'y equivalent to 260 billion pesos. Dahil po sa pag-divert ng mga pondo, inilalagay po sa flood control, nilagay sa unprogrammed fund. Yan po, alam mo yan, Ma'am Lenny. I'm sure. Ako nga, alam ko eh. Panoorin mo lang si Erisay, malalaman mo na eh. Alam mo yan, Lenny, di ba? Pero hindi mo sinasabi sa taong bayan. Tikom ang bibig nyo pagdating sa korupsyon ni Bongbong Marcos. Ang tindi mo nga, pinagtatanggol mo pa na maraming ginagawa ang pamahalaan. Imbis na kalabanin mo yung korupsyon, panloloko yan sa taong bayan, Ma'am Lenny. Ngayon, sinasabi ko, baka si Lenny na ang manok ni Bongbong Marcos at mukhang pumayag na siya. Alam nyo yung mga nangangarap na politiko na magpresidente, kahit ano pong mangyari, kahit anong paraan, manalo lang, matupad lang ang pangarap, gagawin. Yan po yung nakikita ko kay Ma'am Lenny. Kasi si Bongbong Marcos ay incumbent president. So, kung siya ay makikipag-aliado kay Bongbong Marcos at siya ang magiging standard bearer ng administrasyon ni Bongbong Marcos, maaring kagatin niya yan, maaring pumayag siya. Why? Kasi lamang na siya pagdating sa dayaan. Opo, pwede nilang dayain si Bongbong Marcos. Baka nga, si Sara Duterte. Baka nga, yan nga yung pangako sa kanya. Mag-alyado tayo, magsama tayo. Huwag kang mag-alala. Madali mong matatalo si VP Sara. Dadayain lang natin. Mananalo ka na, magiging presidente ka. Pero ito kasunduan natin, ganyan. Di ba? Kaya parang pumapayag ka na. Kasi pinagtatanggol niya mukhang may usapan na. 'Di ba? Dati na silang nag-usap niyan, nagkita sila at continuous ang usap niyan. Kung payag ka na ba, Lenny? Malamang pumayag na, pinagtatanggol na So yan po yung nakikita natin. Kasi si Lenny lang naman ang dumidikit kay VP Sara. Actually, malayo yung agwat, no? Tambak talaga si Lenny sa survey. Pero siya yung pangalawa. At least, kung meron kang pagpipili ang kandidato na pwedeng tumalo kay VP Sara, si Lenny na yung number 1. Pero syempre, may mga lilitaw pa dyan. Baka 2027, may lumitaw dyan na nagpapahayag na meron siyang, anong tawag nito? Interest na tumakbo. May mga lilitaw dyan. Pero sa ngayon, si Lenny yung nakikita natin na pumapangalawa. So, siya lang ang pwedeng tumalo kay VP Sara. Lalo na kung dadayain nila sa eleksyon. Kasi hindi po papayag yung maraming congressman na si VP Sara ang maging presidente. Hindi sila papayag. Lalong-lalo na yung pamilya Marcos. BBM, si Lisa, si Sandro. Tiyak, katay yan Kakatayin ni VP Sara yan pag naupo siya. Sigurado yan. Lalo na si Lisa Marcos. Yung mga mga kamag-anak pa, si Martin Romualdez. Yung asawa ni Martin Romualdez. Lintik na dadambol yung pera natin. Binaboy ang batas, binaboy ang Pilipinas ng mga yan. Napakadami po nilang magnanakaw. Kaya hindi po sila papayag. Lahat po ginagawa na, nakikita natin ngayon. Paano pag hindi na-impeach yan? Meron na namang gagawin yang mga yan. Talagang hindi sila papayag. Gagawin nila lahat. Kaya nga yung mga kaalyado ni VP Sara, kahit bendalo na, pinakukulong
O wala na pong hiya-hiya. Talagang ano na, puro kasamaan na yung umiiral. Puro kademonyuhan na yung pinaggagawa nila. Hindi talaga sila papayag. Kaya napakahirap talaga ng laban ni BP Sara dito. At si Lenny, ang nakikita ko na sa ngayon, siya pa lang yung pwedeng maging pambato ni Bongbong Marcos. Kasi kung iisa-isahin mo yung mga nasa administrasyon, John Beck Rimulya, Gibo, Nick Torre, Tariela, sino? Benhar Abalos, talo na nga eh. Wala talagang pambato. Walang pwedeng kandidato si Bongbong Marcos sa pagka-presidente. Kaya tatawid siya, pupulot siya ng dilawan. Si Lenny nga yon. Si Risa Hontiveros wala. Kahit nga kay Sol Aragones talo siya. Tinalo siya ng survey sa Pulse Asia. So, si Lenny talaga. Kaya si Lenny ang nakikita ko na pwedeng maging pambato ni Bongbong Marcos. At alam natin, may mga usapan yan na mananalo ka, dadayain natin si BP Sara. Yun lang naman ang paraan para manalo si Lenny. Ang dayain si BP Sara. So, bukas, sona na po ni Bongbong Marcos, i-fax natin, no? Kumbaga, lahat ng mga sasabihin niya, alam natin kasinungalingan yan. Ngayon, i-booking natin. Mag-research tayo. Dahil lahat ng mga data na yan, wala yan. Ghost yan, mga sasabihin niyang data. At mga accomplishment. So, i-booking natin. Kung meron kayong alam na may sinabi si Bongbong Marcos na, ay, hindi totoo yan, mali yan. At meron kayong na-research, i-post po ninyo sa Facebook. Lahat po tayo, i-booking natin ang gagawing kasinungalingan ni Bongbong Marcos bukas. See you next time. Bye-bye.